For today's video ay gagawa tayo ng banana carrot puto. Ito na yung carrots na ano ko na to sa food processor. Pwede mo rin tong i-grate kung meron ka namang grater at sinisipag ka. Ako giniling ko na lang to sa food processor. Tapos meron ako ditong 4 na jumbo na overripe na saging na green. Yan, nabili ko lang to kahapon sa labas. So ito yung dudurugin na lang natin to sa pamamagitan ng tinidor kasi kung gigiling din natin to sa food processor ay sobra tong madudurog, as in magiging liquid to, kaya hindi pwede doon. So dito na lang natin dudurugin ko lang nitong tinidor. Ayan, ang lambot lang din kasi ng saging na to, ang dali-dali lang din niyang durugin. Ayan, partida pa. Stainless tong langgana. Kaya medyo mahirap pala. Ayan. So, ganyan lang. Hanggat sa maubos natin yung 4. Sobrang laki ng mga saging na nabili ko. Ang ganda. Pwede ka rin pong gumamit ng saging na lakatan. Basta yung ganito din na overripe siya. Para matamis. Maya na lang sabay-sabay. So kung meron ka dyan mga stock na saging na mga nag-overripe na, di na kailangan bumili. Medyo mahal ang saging ngayon. Kaya bihira akong magbanana puto. So ito naman po ay hindi ko to paninda, pero pwede mo tong pagkakitaan, pwede mo tong gawing paninda. Pang negosyo, ito ay may pagpapasalubungan lang naman ako nito. Hindi naman to paninda. Lagay na rin natin ang 3 pirasong itlog. 3 lang yung available natin, kaya 3 lang yung ilalagay natin. Ayan. So, ilagay na rin natin yung pwedeng coconut oil, pwedeng melted margarine or melted butter. 1 cup talaga yung ilagay ko dyan para moist siya. Tapos halu-haluin muna natin. Ilagay na natin yung sugar natin 1/4 kilo lang ang ilalagay natin. 1/2 yung binili ko, pero that's too much kasi meron na itong nilagay na tayo dito condensed milk, diba? Next, yung ating flour, pero sasalain natin. Kasi di na natin masasala yung mixture mamaya. Kaya, salain na natin. So, bali nga pala, 1 kilong recipe nga pala tong ginagawa natin. Maglagay na din tayo ng baking powder. Bali, kalumit ang gamit ko dito. At 2 pack ang uubusin nating ilagay dito sa 1 kilo natin. Ayan o, dalawang kalumit. Iyon, mabigat na siyang haluin. Ilagay na natin yung milk. Pwedeng water. Ayan, haluin na natin. Bawal pong ma-overmix kapag gumagawa tayo ng puto.
Meron tayong vanilla. Lagyan natin. Mga 1 tablespoon lang ng vanilla. Okay na. Mag-add ako ng 1 cup water kasi para mabigat pa siyang haluin. Wala sana akong planong lagyan ko siya ng tubig. Kaso mahirap siyang haluin. Saka puto man to guys, hindi naman cake na sadyang malapot. So pag puto medyo malabnaw kasi yung mixture. Okay na po yung ating mixture. Mag-start ng maglagay sa molder. So habang ginagawa mo po ito, kailangan kulong-kulo na yung tubig ng steamer kung saan mo ito iluluto. Steam natin yan ng 10 minutes. Takpan na natin. Hindi na po ako maglalagay ng tela sa takip kasi okay lang din naman siya. Hindi naman siya maano kahit matuluan ng kunti. Ayan na, ang una nating salang. Ang ganda nila, grabe. Tanggalin natin para kapag salang tayo ulit. So, yan, tapos papakita ko sa inyo kung anong itsura ng loob niya. Ayan, oh. Ang init. Yan. Wow, ito na po ang ating finished product. Ang dami ko pong nagawa. 60 pieces po yung nagawa ko kasi mga large po yan na sobrang laki talaga. As in, pinupuno ko yung molder na large. Ganyan siya kalalaki. Ayan. Ito po ang isa sa pinakamasasarap na puto flavor na nagawa ko. Carrot, banana, puto. Ang sarap po niya at super bango. Ayan. Thank you for watching. Hanggang dito na lang po muna. Bye!